The Lord be with you. And with your A spirit. reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to his apostles, "As you go, make this proclamation, the kingdom of heaven is at hand. Cure the sick, raise the dead, cleanse the lepers, drive out demons. Without cause you have received, without cause you are to give. Do not take gold or silver or copper for your belts, no sack for the journey or a second tunic, or sandals or walking stick. The laborer deserves his keeps. Whatever town or village you enter, look for a worthy person in it, and stay there until you leave. As you enter a house, wish it peace. If the house is worthy, let your peace come upon it. If not, let your peace return to you. Whoever will not receive you or listen to your words, go outside that house or town and shake the dust from your feet. Amen, I say to you, it will be more tolerable for the land of Sodom and Gomorrah You always hear this from me. If people are good to you, be good to them. But if people are bad to you, be good to them because it is who you are. There's a big difference between self-worth and sense of self. Self-worth and a sense of self. When you think of self-worth, you always look at yourself with regard to the values, not according to your virtues necessary, but your self-worth. Kumpara sa iba, sino ba ako? Sino ba sila? Di ba? Ikaw ay palagi nakatayong may pride kasi kilala mo ang iyong sarili. Alam mo ang iyong yaman, galing, talino. Magsabi kayo, your self-worth. Sa Tagalog, magkano ka ba? Hindi po ba? No? That's self-worth. But sense of self is something deeper. Only good people understand this. Only good people. It is not something you can count. This is not something you can quantify. Sense of self is what you have inside yourself. Ang iyong pagkakilala sa iyong sarili. Because sometimes self-worth is dependent on the reputation. But sense of self is knowing who you are regardless of. Regardless of. And this sense of self is being tested when you are maligned, when you are despised, or when you are praised. When you are praised. My dear friends, my brothers and sisters, the first reading speaks of that. Kung naalaala niyo po yung kantang Pintig ng Puso, musmus ka pa lamang, minahal na kita. Ano po? Musmus. Kung saan
tinuruan ka ng Diyos na maglakad. Pero dumating ang araw na tumalikod ka sa Diyos at hindi mo kilala na tuwing tumatawag sa iyo ang Diyos, hindi mo pinapansin na nagdudulot ito ng kalungkutan sa nagmamahal sa iyo. Hindi po ba? Pero ano sabi doon? Hindi ako tao, Diyos ako. That is a kind of self-obsess. Sense of self. Ano pa? Kilala mo kung sino ka. Kilala mo kung sino yan. Kung sino ka. Diba? Ang iyong pagtitimpi, ang iyong pagtitiis, maintindihan mo yan. Ano po? Naalala ko kung halimbawa, pag galit na galit ako, galit na galit ako, palagi kong pinapaalala sa sarili ko, pari ako, pari ako, pari ako. Di po ba? Kasi kung hindi, baka ko anong gawin ko eh. Di po ba? Hindi ako magmumura, pari ako, pari ako. Ano pa? Hindi ko yun babanggain, pari ako, pari ako. Maintindihan mo yan. Kung wala kang sense of self, madali kang magpadala sa iyong kalooban at damdamin. Anong meron sa Ebanghelyo? Pag ang meron ka lang ay self-worth, lahat ng ginagawa mo, may bayad. Lahat ng ginagawa mo, may kapalit. Kasi, yung ka eh. Kailangang suklian ang iyong kagandahang loob, ang iyong kabutihang loob. Kailangang i-appreciate ang iyong paglilingkod. Ngayon, pag sinabing wag ho kayong magsiserve, ang dami ngayong matatandang nagagalit. Kasi naglabas ng circular, yung po mga damatans, wag na muna kayo magsiserve sa simbahan. Ako, ang dami nagagalit. Kasi feeling nila, nasagasaan yung kanilang self-worth. Mga minamahal na mga kapatid, your self-worth is not what you can do and not what you are doing. Because at the end, wala lahat yan. Wala lahat yan. Naintindihan ko yung isang pari na dating pagkagaling-galing, inatake. Ngayon, nakaupo na halimbawa sa wheelchair. Palagi siyang nagtatantrum, palagi siyang nagmumura, palagi siyang nagwawala. Bakit? Nawala ang self-worth. Hindi na siya iniimbitahang magsalita. Hindi na siya naiimbitahang magbigay ng retreat, na recollection. Kasi ang kanyang self-worth, kung ano ang kanya nagagawa. Kayo po magtanong. May mga taong hindi makapag-retire sa trabaho kahit matagal nang retireable kasi ang kanilang self-worth ay based doon sa kanyang title. Maging pari o madre, di po ba? Sabi nga, naglalabasan yung mga sama ng loob ng dating superiora na inalis sa pagka-superiora, nagwala. Kasi ang self-worth ay pagiging superiora. Ano po? You ask yourself. Pag kayo po ay kailangan suklian ang inyong kagandahang loob, ang meron lang kay self-worth. Pero baka wala kayong sense of self. Ituro sa mga bata yan. Ano po? Ituro. How can you teach that to your children? There's a big difference between price and value. Price and value. Pag ang mga hawak ninyo
Walang sinabi kundi, mahal yan. Ang meron lang yan, self-worth. Di po ba? Yung binavalue mo lang ang isang bagay dahil lamang sa presyo. Di po ba? Yung mga mag-asawa, suriin ninyo ang inyong mga sarili. Pag minamahal mo lang, hinahag mo lang, kinikis mo lang yung misis mo dahil noong unang panahon, sexy. Di po ba? Pinagmamalaki mo lang dahil maganda. Ngayon, hindi na sexy. Sexic na. Di po ba? Baka ang pagtingin mo ay sa lahat ng bagay ay self-worth. Ask yourself. Tayo po, tinitingnan tayo ng Diyos according to our sense of self. Hindi dahil sa iyong magagawa. Hindi dahil sa iyong ginagawa. Mahal ka ng Diyos hindi dahil sa iyong binibigay o pwedeng ibigay. Mahal ka ng Diyos dahil sa iyong kasinuhan. Sa iyong kasinuhan. And these things can only be achieved if you come before God in prayer. If you come before God in prayer. If you constantly sit before God to remind yourself of your sense of self. This is the grace we would like to ask from the Lord. This is the grace we would like to ask from the Lord. Lord, wag mo pong hayaang ibaba ko yung aking sense of self to simply to my self-worth. Amen. There's already a permission that in the coming Sunday, 10% of the seating capacity or the church are allowed to allow mass goers to attend public masses according to the capacity of their churches. At sabi po doon ay 10%. Ano po? So kung ang capacity ng simbahan ay 300, 30 people are allowed. Ano po? 30 people are allowed. But I would like to remind you, brothers and sisters, that there is still a virus. Even though some hospitals are saying we are fully occupied, of course they cannot deny the admittance of patients. Ano pa. Pero ang sabi po ng mga doktor, hindi yun ang problema, Father. Hindi problema yung hospital. Ang problema in these past 2 weeks, pagod na pagod kami. Ano pa? Pagod na pagod kami. Ang mga doctors, sa medical staff, pagod na pagod sa dami ng pasyente. As of yesterday, ang atin pong, yun pong galing po ito sa DOH, monitoring, ano po, ay meron na pong 51,885 COVID. Baka manalo na ang UP dito. Ano pa? Kasi ang laban UP Ano pa? Bakit ba? Kasi kung hindi tayo mag-iingat, ano pa? Ang projection po by the end or before the end of August, we will reach 60. Abay, malapit na ito. Mag-ingat ho kayo. Ano po? Hindi nyo ikamamatay kung hindi kayo magsisimba. Pero pag kayo nagsimba at kayo ay mahina ang immune system, baka kayo ang misahan ko. Ano pa? Mamili kayo. Ano pa? Ikalawa po, nagpapasalamat kami doon sa mga nagbibigay ng love offerings, pero mayroon pa akong
hindi magandang balita because it was brought to my attentions that there are people who are sending or saying, if you want to donate to Santa Maria Goretti, you can do your remittance. Ano po? But they put another name. They put another name. Ano po? Hindi ko na po sasabihin kung anong pangalan po yung ginamit. Ano po? Baka hindi lang yan nag-iisa. Kaya nga po, what we give is our bank account number so that when you deposit, you can verify. Santa Maria Goretti po ba yan? Ano po? Santa Maria Goretti po ba yan? Ano po? Yung we discourage remittances, ano po, even though ay yun po ang meron ng iba, hindi po ba, ano? Kasi meron po nagpapadala sa Western Union, Palawan, LBC, ano po. They are welcome, but they are very risky because you put the name of the recipient. Ang nailagay, hindi naman pangalan namin. Or hindi na ilagay ang pangalan ng staff. Kaya nga po, pasensya na po, ano po, hindi kami nagpo-post kasi sadyang maraming matalino ngayon. Ano po, ginamit ang katalinuhan sa kasalanan. Ano po. Ang recipient lang namin ay Melanie Makaluging. Ano po. Tumawag na lang kayo. May sumisenyas, hindi ko maintindihan. Ano po. Tumawag na lang ho kayo sa amin. Ano po. Ayaw namin ng remittances. Ano po. Kasi napakadaling dayain. Ano po. Napakadaling dayain. Anyway. Maraming salamat pa rin. Ano po. Maraming salamat. Ingat lang. Ingat. Ano po. Ingat. Ingat sa lahat. Inuulit ko po, bawal magkasakit. Lalong-lalo na bawal mamatay. Ano po? Bawal manghawa. Ano po? Wag na wag kayong manghahawa. Ano po? You might not know it that you are a spreader. Sasabihin mo, wala naman ako nararamdaman. Yun ang nakakatakot doon. Wala kang nararamdaman. Ano po? At yung nakausap mo, patay. Hindi pa ba? Let us help our medical workers, doctors, nurses. Pagod sila, pagod na. Ano po? Pagod. They are trying their very best. Ano po? Let us help them by staying at home when it is not necessary. Ano po? Anyway, going back to what I've said, you cannot have a sense of self if you don't have a sense of self-worth. And self-worth is a product of upbringing. Ano pa? Yung mga tanong na magkano ba? Yung mga kuha ng kuha, kolekta ng kolekta, ipon ng ipon, yung malungkot na hindi makakain sa labas ngayon. Kasi sinasabing, ano na lang ang sasabihin nila, mahirap tayo. Ano pa? Yung mahalaga yung sasakyang ginagamit. Ano po? Yung ayaw sumakay sa mga ordinaryong sasakyan at sasabihin, ano ako, poor? Ano po? Naiwan ka sa self-worth. Ano po? Ha? Ba't hindi ako na-elect? Ba't hindi na ako pinagsiserve? Baka self-worth lang yan. Walang sense of self. Pag yung ang tanong, Father, pwede ka ba naming imbitahin? Para saan? Magsalita sa recollection. Bakit naman hindi? Kasi baka hindi namin kaya ang stipend mo. Yun, self-worth yun. Ano po? Self-worth. Ang sagot ko doon talagang hindi mo kaya. Ano po? Feeling mo lahat nababayaran. Ano po? Yung ikaw ay naglingkod,
tinignan mo yung ano mo, ay, ito lang. Self-worth din yun. Ano pa? Ask yourself, my dear friends, we will go to heaven not by our self-worth, but by our sense of self. Anong sense of self natin? Kabiyak ako ng Diyos. Kabiyak ako ng Diyos. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God. Hail